So, hello. Nagre-record ako kasi mahina ba ng boses ko? Nahihiya kasi ako, nasa labas lang si daddy. Okay, so hi. So, kung meron man nanonood na ito, grabe, wala ka bang magawa sa buhay mo? So, nag-record ako ng video kasi gumawa ako ng resume. Ngayong araw lang kasi napag-usapan namin ng friend ko na since gusto namin maghanap ng trabaho ganyan, imbis na puro lang kami boses, naisipan namin na gumawa ng resume. So, ayun na, gumawa kami na, eto, ngayon sa Canva ako, nagtitingin ng iba't ibang templates. Meron na akong nagawang, 5 resume. Kaya lang, ayun nga, masyado siyang malaman, kahit kung tutuusin, wala pa naman akong experience. Ang dami kong nilagay doon na, walang kwenta, ganun. So, ayun, tinatry ko siya bukasan ngayon para mas maging concise. Kasi kung isipin, like, sa perspective ng employer, yung resume ko is pang ilan lang sa maraming resume na makikita niya. So, ang point ko, ang gusto kong iparating is, makita na agad ng supposed employer ko yung mga qualities na gusto ko ipakita kaysa yung marami pang laman na hindi naman na nila. Kumbaga, wala naman na silang pake. Ganyan. So, ayun na nga. Ayun, ginagawa ko yung resume ko. Nag-download din ako, ng Fiverr, tsaka Upwork, para makita yung mga, ayun, yung mga pwede ko pang job opportunities bukod sa average, sa normal na, like, kumuha ng trabaho sa fast food, sa call center, mga ganyan, para may iba pa akong choices. Kaya lang, ayun nga, sobrang hirap. Grabe yung competition. Sobrang daming, yung mga batak na talaga. Kumbaga, paano mo sasabayan? Paano mo sasabayan yun? Hindi ko alam. Advertise naman yung mga apps na yun as, beginner friendly. Kaya lang kung iisipin, paano mo sasabayan yung mga meron ng 500 plus na clients, merong degree sa ganong, halimbawa, tinry ko kasi yung Filipino translation or dubbing, feel ko kaya ko yun. Pero, sobrang dami na mas expert pa kaysa sa akin, mas maalam na sa kung paano mag-translate, ganyan. Kaya parang, ang hirap, kasi sobrang, ewan ko, parang ang hirap pumanap ng trabaho. Nandiyan nawawalan ako ng, hindi naman motivation, ng spirit, nawawala yung spirit ko na parang, kaya to, kasi sobrang dami na mas magaling, mas maalam, lalo na sa LinkedIn, Diyos ko po, yung mga profile nila doon, grabe. Ay, nako. Kaya, di ko alam paano, ayun nga kasi, well, for context, 18 years old ako na naghahanap ng trabaho. Meron akong experience sa sulat-sulat, ganyan, like, nung high school, tsaka netong senior high, nag-aano ako sa school paper namin, ganyan. Ewan ko, So, isip ko sana is gamitin yun as leverage pwede ko yun ilagay sa resume ko, ganyan, sa mga future clients. Kaya lang, sobrang hirap pala. Like, hindi ko in-expect na, okay, ganito pala yung kailangan. Kasi kahit pa, hindi ko alam na nalulula ako sa dapat kong ihanda. Kailangan ko ng portfolio, kailangan ko ng resume, kailangan ko ng sobrang dami, actually, para sa iba't ibang klase ng trabaho na gusto ko i-try. Naisip ko din mag-try sa film. Kasi mahilig ako manood ng movies. Pwede ako magsulat. Oh my God. Pag-search ko agad, may IMDb page, may Letterboxd page. Sila yung mga top, top critic ba tawag doon? Sa mga IMDb page o sa Letterboxd. Sila yung mga mahahaba mag-review. Tapos sobrang detailed. Tapos, essay talaga. Mga na sila, mga tatay na. Pero, ang gagaling kasi, shit, paano ako papantayin yun? Ako, na hobbyist lang sa films. Medyo rin ako, masasabi ko na mahilig talaga ako sa film. Isa yun sa mga parang specialty ko. Pero wala akong sinabi. Wala. Para sa mga yun. So,
hindi ko na alam paanong gagawin ko. Isip ko na, okay, ano bang skill meron ako? And iniisip ko, ano ba yung mga pangmalakasin ko talaga? Writing. Ayun lang. And pati yun, may, ano pa, kumpara sa iba, mahina. Mabagal kasi ako magsulat. Sobrang mabagal. Isa yun sa mga issue ko kahit nung high school pa lang sa DSPC. Tapos, ano pa ba yung film? Isa pa yan. Sobrang dami na merong degree, merong background sa filmmaking. Tapos ako, ano lang, parang kumpara sa kanila, casual na movie enjoyer lang. Kaya, hindi ko na alam paano gagawin ko. Hindi ko na, actually, ewan ko bakit nag-record din ako nito. Ano pa ba? Ano pa bang gusto kong sabihin? Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin kasi like hindi ko alam anong magiging direksyon ng buhay ko kasi narealize ko na anumang skill na meron ako, merong like siguro mga 1,000 tao na kayang gawin yun ng mas magaling pa. Kaya and coming from someone na akala ko I'm something. Kumbaga, meron na akong akala ko maangas na ako, pero like kumpara sa iba, wala as in alikabok. So ayun, ayun, I mean, namatay na yung laptop, gumagawa ako resume, hindi ko na alam kung paano kasi hindi ko na alam actually. Ano bang gusto mong gawin? Like, I mean, sa totoo lang, wala akong gustong gawin na trabaho. Kung meron man, ang gusto ko talaga mag-aral ng philosophy, like sa academic institution talaga. O kaya, maging, alam mo yung mga NGO, non-government organization na, yung ang purpose nila is mag-organize ng mga parang charity programs. Na-experience ko siya netong taon lang. Nag-organize kami ng para siyang outreach program. Tapos nagturo kami sa mga bata ng about sa environment. After nun, kumain kami, tapos naglaro, mga ganyan. Tapos ang meaningful ng experience na yun kasi meron ka talagang parang nakikita mo yung ginagawa mo, merong mabuting ambag talaga. Kaya, nung na-experience ko yun, gusto ko siya talagang, parang gusto ko na siyang gawin na, ayun na, bilang trabaho, gusto ko mag-organize, gusto ko mag-donate, kahit sarili kong pera, or effort lang kung wala akong pera. Kasi, parang ganun, yung hanap ko sa trabaho. Kasi, ngayon, na-realize ko na like, about sa filming, about sa editing, yung mga bagay na gusto kong gawin, like, in the long run, kahit gusto ko yun, kahit hobby ko yun, kapag naging trabaho na siya, na like, kailangan mong gawin, kahit di mo na gustong gawin, hindi na siya nagiging hobby, nagiging trabaho na lang siya. Yung dating, ini-enjoy mong gawin, magiging trabaho na lang siya. Mas, naano ko rin siya na, like, na-observe ko rin siya, kasi meron akong kapatid na nagko-crochet siya. Marami siya dito, mga yarn. Ito, marami siyang yarn. Tapos, nagko-crochet siya talaga as like, business niya, ganyan. Isang beses parang burn out siya, ganyan. Tapos, hindi ko alam, si mama yung kausap niya nun eh. Tapos, sabi niya na, mabilis lang, parang medyo siya nun eh, pagod na ganyan. Sabi niya na hindi niya na-enjoy mag-crochet. Kahit yun talaga yung parang number 1 hobby niya. Kasi daw, every time na magsa-start na siya mag-crochet, naaalala niya yung mga order sa kanya na crochet. Kaya napapressure lang siya na kailangan, yung ginagawa niya, kailangan maging maganda para sa client niya. Hindi na para sa sarili niya. Ganun. Hindi niya na-enjoy mag-crochet. Minsan ko na lang siya makita dito sa kwarto na nagko-crochet. Ayun yung parang, narealize ko, paano kung ganun din. And para sa akin na nagsisimula pa lang talaga. So, ang mga problema, isa yun sa mga parang weakness ko eh. Sa umpisa lang magaling eh. Ayun, so, hindi ko alam.
Hindi ko na alam paano kasi I don't know. Ayun nga, hindi ko alam kung paano ko hahanap ng trabaho, anong gagawin ko sa buhay ko kasi gusto ko mag-aaral pa ako. And ang dami pong ipasok pa mamaya. Diyos ko po, bahala sila dyan. Nakakainis yun. Isa pa yun, unrelated to. Sa school namin, ilan naman. Siguro magdadalawang linggo nang tapos yung exam. Pumapasok pa kami. Tapos dun sa, 2 weeks na yun, wala kaming ginagawa. As in, matatapos, supposedly, mag-aaral daw kami ng kanta. Pero yung kantang yun, since sinend naman nila yung video sa GC, binigyan naman na kami ng lyrics, pwede naman namin aralin sa bahay. Wala kaming ginagawa sa school, nakakainis. Kaya parang, ayun ko, nakakapagod. Kasi, hindi siya nakakapagod kasi nagsa-cellphone lang kami. Pero, nakakasayang siya ng oras. Like, yung, alam mo yun, walang, ewan ko ba, I don't know. So, ayun, papasok na kami. Let's see yung time. Bukas pa. 10:53 PM pa lang. Bukas papasok na kami. Ayun, mga classmate ko sa dati kong school, graduate na. Magpo-post na sila ng thank you Lord nila. Sa amin, may pasok pa din. So, ayun, hindi ko na alam anong sasabihin ko. 12 minutes na rin yung video. Takeaways. Hindi ko alam anong takeaways ko. Ang hirap humanap ng direksyon sa buhay, lalo bilang isang tao na maraming gustong gawin pero at the same time walang nagagawa. Yung aware ako sa potential, mga maaari, sa mga what could be, the possibilities. Pero siguro isa rin yun, kaya parang napaparalyze ka sa dami ng pwede mong gawin kaya hindi mo alam. Parang natatakot ka na magkamali. Kasi, I don't know. Pero, ayun. Hindi ko alam ano nang gagawin ko after ng senior high school and graduation na namin. Meron na akong school. Magte-take ako ng entertainment and multimedia computing. Kahit na HUMS major ako. Kasi, konti lang. Wala akong course na gusto dun sa school na napasukan ko. I don't know what I'm gonna do. I am so cooked. Chat, how many aura points did I lose? Ang asim. Yun. Sana malaman ko anong dapat kong gawin. Paper. Ano pa ba gusto ko sabihin? Kasalanan ng kapitalismo to eh. Ano pa ba? Mga gusto kong sabihin. Hindi ko alam. Bye-bye.